Pwede palang makapag-multiple loans dito sa may G-Loan kahit na mababa yung G-score mo. So meron nga ako dito tatlong loans na sunod-sunod at na-offeran nga ng 75,000 pesos. So take note kahit na mababa yung G-score. So pwede pala yon, no? Dito pwede pang tumaas ng up to 150,000 pesos yung pwedeng i-offer sa'yo and pwede mong bayaran ng up to 24 months. Ayan, SEC registered, nagsasubmit sa CIC. Super legit. Kaya kung ikaw, hindi ka pa na-offeran dito sa may GCash, ayan, dahil maraming pwedeng utangan dito, G-Loan, G-Gives, G-Credit, pwede ding buy load. Panoorin mo yung video na to hanggang dulo dahil share ko nga sa inyo yung interest at syempre yung tips kung bakit ganitong kahit mababa yung G-score ay pwede nang makapag-multiple loan sa kanila. O kaya panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Pero syempre, ayan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. And congratulations sa may mga laging nauunang mag-comment sa may kada upload ko dito sa may YouTube dahil pag lagi kang ang unang mag-comment dyan sa may ina-upload ko ay makakatanggap ka agad ng 50 pesos ayan sa GCash pang load. Basta mag-comment ka lang dyan and i-PM mo na ako sa may Facebook page ko pagka nauna ka lagi. Ayan, every Sunday ko yan isasend sa inyo kaya ayan, mag-comment ka na dyan agad-agad. So yes na yes, ayan, sobrang legit talaga. Dito hindi ko alam talaga na pwede ka makapag-multiple loans sa my G-Loan. Dahil matagal na nga din akong user ng G-Loan and currently meron na akong 500 plus, ayan, almost 600 na G-score. Pero dito nga sa may account nga ng husband ko, ayan, siya ay may 400 plus lang na G-score. And talagang lagi ko tong sinasabi sa inyo. Mas mabilis pa siyang na-offeran ng mas malaking amount kaysa sa akin. So, syempre, sasabihin ko nga sa inyo kung bakit matagal ako na-offeran at siya naman mas mabilis siyang na-offeran ng mas malaking amount and take note multiple loans pa, o diba? Sa mga hindi nakakaalam, sa may mga bago pa lang na nangungutang online, eto nga palang sinasabi ko na G-Loan ay hindi stand-alone na loan application. Hindi mo yan masisearch sa may Play Store or sa may App Store dahil ito makikita lang sa loob ng GCash application. Ayan, syempre, kailangan nating sabihin yan dahil marami naman talaga mga bagong pumapasok sa mundo ng utang at ang masasabi ko lang sa inyo, huwag kayong mangungutang ng mas mataas kaysa sa may kailangan nyo. Ayan, kung ma-offeran ka man dito sa may G-Loan, utangin mo lang kung ano kailangan mo, kung magkano, and always be a responsible borrower para iwas sakit ng ulo. So, ayan na nga yung tatlong sunod-sunod na utang. And yung lender nga pala na to is yung Fuse Financing, hindi Fuse Lending. So, magkaiba yan. Kaya kung meron ka mang na-applyan na loan application at under siya ng Fuse Lending is hindi po siya related sa my G-Loan. Kaya ayan, be aware. Etong lender na to is under Fuse Financing. So ayan, papakita ko muna sa inyo dito kung ano yung interest rate. Dahil dito ang napansin ko, nag-iba yung kanilang interest rate. So dito nga sa may unang-una, 5.99% ang interest. At 9 months tong babayaran. At ito ay 4,000 pesos. Ayan, yan yung unang loan, 4,000 pesos sa loob ng 9 months. At meron nga pala tong add-on interest rate na 5.99% per month. Ayan, meron siyang contractual interest rate na 9.62% per month at ang pinaka-effective interest rate niya ay 10.38% per month. So, ayan, para malinaw sa inyo, bago kayo pumasok sa ganitong utangan online, make sure nga na binabasa nyo muna or tinignan nyo lahat-lahat. Disclosure statement, privacy policy, ayan yung mga loan terms and agreements na dapat binabasa nyo para, ayan, may idea kayo kung ano yung mga pinapasok nyo na utangan online. So, napansin ko naman dito sa may tatlong utang na to is puro 9 months pa lang siya. Ayan, siguro pagka matagal-tagal na at nakita nila na okay kang borrower, saka pa lang mas hahaba yung months na pwede mong bayaran. So, dito puro 9 months and not bad na. Dito nga pala syempre may magtatanong, magkano ba or ilang percent ba ang late payment fee? So, ito, ayan, fixed fee plus 0.15% daily outstanding principal balance. Ayan, ng daily ha, yung daily mo na outstanding principal balance. Ayan, 0.15%. And next, nito ko lang din napansin dahil nung mga kasunod na utang is bumaba ang interest rate. Naging 1.89% na lang. So, ayan, iba pala
nagbabago yung mga ino-offer nila na interest rate depende sa may loan amount mo. Dahil dito nga, ayan, ang loan naman dito sa may pangalawa is 8,000 pesos, 9 months pa din naman, pero mas mababa. Ayan, 1.89% na lang per month ang pinaka-add-on interest rate niya, and ang contractual interest rate ay 3.26% per month na lang. At ang pinaka-effective interest rate ay 3.92% per month na lang. So, compare sa kanina na umabot ng 10% plus, so ngayon, mas bumaba. O, di ba? Pero syempre, same pa din ang late payment fee. At ito naman yung pangatlo. Ayan, para meron kayong idea pagka ito yung amount ba na inutang nyo is ilang percent ba yung interest rate. So ito naman yung pangatlo, 5,000 pesos, 9 months pa din babayaran. At ang pinaka-add-on interest rate niya ay 1.89% per month. Ayan, mababa din. Unlike do sa may una talaga, no? Ang contractual interest rate ay 3.26 per month at ang effective interest rate ay 3.92% per month. So ayan, mas bumaba talaga compared do sa may pinakauna. Akala ko mauulit na malaki yung interest niya, pero hindi, mas bumaba. Kaya yun, depende sa may amount na inutang mo sa kanila yung ibinibigay nila na interest rate. So dito napansin ko din na kahit na malaki ang offer sa'yo, ayan, 75,000, hanggang 3 lang yung pwedeng i-loan. Ayan. So, hindi siya revolving dahil dito, meron na kayo dito nakita na naka-paid na, already paid, pero hindi siya napupunta doon sa may itaas, which is yung balance. So, hindi pala siya revolving credit. So, siguro pagka ayan, nakita nila na mas maganda tayong magbayad, mas dadami pa yung loans na pwede nilang i-offer sa atin na multiple loans. So, ayan, sige, pagpatuloy lang natin. So, ito na nga. Sino ba kasi yung mga pwede dito makapag-apply or sino yung mga eligible na mag-apply dito sa My GLoan? So, syempre, dapat ikaw ay may fully verified GCash account. Ayan, Filipino citizen. May isang valid government ID. Ayan, at least 21 years old. At may verified GCash email address. At sa usaping G-score naman. So, syempre, dito makikita kung ayan, gaano mo ba kadalas ginagamit yung iyong GCash? Yung mga features na to. Pero hindi nga pala naka-guaranteed na pagka mataas ang G-score mo is, ayan, ma-offeran ka and mataas ang ibibigay sa'yo. So, hindi pala talaga. Weekly pala, tinitingnan ng GCash yung iyong, ayan, activity dito sa my application nila. So, weekly, tinitingnan nila kung ginagamit mo ba yung features nila, ayan. Alam naman natin, pwede ditong mag-bills payment. So, ako, ginagawa ko yon. Buy load. Ayan, yung mga transactions online. So, pwedeng gamitin mo yung GCash. And, syempre, yung pagsasave ng money. Dahil dito meron ding GSave. Ayan, GForest, madami. Kaya kung ikaw, gusto mong ma-offeran agad dito is gamitin mo yung features nila. And mas okay kung araw-araw, di ba? Yan, kahit nasa may paunti-unting buy load, ayan, gamitin mo yung GCash. At eto, malalaman mo pala kung, ayan, eligible ka na ba, qualified ka na ba na mag-apply dito sa may GLoan. Magpunta ka lang dito sa may customer page nila. Ayan, so papakita ko sa inyo dito. At i-click nyo to, how to know if you are qualified for GLoan. So, click mo yan. And meron ka dito makikita, magsasubmit ka lang ng request. Ayan, mag-submit ka lang ng request. Kasi may tanong pala dito na what best describes your eligibility concern. So, pwede mong ilagay dito, I would like to know if I am eligible. Ayan, basta maging remain active ka lang na user nito ang GCash, mas mabilis ka nga ma-offeran kahit na mababa ang G-score mo. So, yun pala, ang interest fees nila ay between 1.59% hanggang 6.99% per month. Pero depende daw yun sa may eligibility and loan amount. Kaya pwedeng mas tumaas pa din talaga. So, meron silang one-time processing fee na 3% of your total loan amount. So, madededuct yun sa may total loan amount mo na marireceive. Kaya hindi mo siya buong matatanggap. So, kagaya na sabi ko kanina, yung late payment fee, 1% ng loan amount mo kada unpaid installment. Ayan. Plus, ayun pala, OMG. So, eto, 1% ng loan amount per unpaid installment plus 0.15% ng total outstanding balance mo araw-araw hanggang sa ma-fully paid mo siya. Ito naman yung parang pinakamabigat na part do sa my GLoan dahil dalawa pala ang dadagdag sa'yo. 1% nakabuuan ng hindi mo pa nababayaran
at may dagdag araw-araw na 0.15%. O di ba? Medyo yun lang ang pinakamabigat na part, no? Pero syempre, kailangan alagaan naman natin yung account natin dahil super legit naman itong si GCash, si GLoan, ayan, na under sa kanya, kaya dapat alagaan natin yung account natin. Sobrang bilis lang mag-approve na to, guys. Minuto lang mapapasok agad sa may GCash wallet mo. Kaya kung ako sa'yo, pagka malapit na yung iyong due date, dapat maghanap ka na ng paraan para makumpleto mo na yung pambayad mo dito dahil nag-auto-deduct naman sila. Kaso lang maaari nga ma-frozen yung account mo dyan or ma-suspend. Kaya mas mahirap yon. Kaya ang masasuggest ko lang sa inyo, once na ma-offeran kayo, bago nyo i-accept, siguraduhin nyo muna na meron kayong pambayad dun sa may due date na ipapakita sa inyo. So, ganun lang kadali. So, yung tips dito, magbayad ka sa araw ng due date mo dahil sa experience ko nga sa account ko, lagi ako nag-a-advance payment. So, bakit naman kasi hindi ka mag-a-advance payment? Kasi meron silang binibigay na cashback, di ba? So, parang malaking factor din yon na igagrab natin yun dahil meron tayong cashback na matatanggap. Ako, 1,600 plus yung cashback na natatanggap ko dahil ang aga kong magbayad. So, ayun naman yung pinaka-downside doon. Pag advance kang magbayad is mas matagal kang ma-offer na mas malaking credit limit. So, ganun. And hindi ka qualified para sa may multiple loan. So, ayun lang naman. Ang may sasuggest ko sa inyo, magbayad kayo sa oras or sa pinaka-exact na due date nyo. So, ayun. Kaya kahit na mababa yung G-score nyo, huwag kayong maproblema. Huwag kayong mamroblema dahil basta active user ka, ayan, ginagamit mo yung features nila. Weekly nagre-refresh yan, kaya makikita nila talaga kung active ka. Baka kasi last week active ka, tapos nitong week wala ka man lang ginawa na kahit na doon sa may application nila, hindi ka man lang nag-buy load. So, ayan, hindi ka man lang nag-save. Basta, ayun, remain active user ng GCash. So, ayan lang, pagka meron pa kayo dyang mga tanong about sa may GLoan, ayan, kung na-experience nyo nang mag-apply dito is comment down below kung recommended nyo din ba to or kung hindi. Pero para sa akin is talagang marerecommend ko to sa inyo. One of the best loan na na-applyan ko online. So ayun, maging responsable ka lang na mangungutang. Wala talagang sakit ng ulo na mangyayari. So ayun lang. Thank you for watching and sana maaprobahan na din kayo dito at ma-offeran sa my GLoan. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!